Mismo, sigurado. Programang tatalakay sa kapangyarihan ng serbisyo sibil. SOS. Serbisyo. Ora mismo, sigurado. Programang hihimay sa kapangyarihan ng pamalang lokal. SOS. Serbisyo. Ora mismo, sigurado. Programang maglalapit sa pamalan at mamamayan. SOS. Serbisyo. Ora mismo, sigurado. Kikilos ang barangay para sa bayan. Edukasyon, kalusugan, trapiko, basura at iba pa. SOS. Serbisyo. Ora mismo, sigurado. Tatalakay sa mga problemang napapanahon. Problemang hahanapan ng solusyon. Muli sa magandang hapon mga kaibigan, welcome sa SOS Serbisyo Ora Mismo Sigurado. Layunin po natin na mayangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si AJ Austria ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod si Johnny Gomez. Ngayong hapon na ito ng Biyerkules, ika-16 na sa buwan ng Agosto. Naku, nakalagpas na tayo sa kalahatian ng tinatawag na Ghost Months 2023. Ang ating co-pilot, ang nag-iisang David Rioferio, ang founder ng CSR Insights. Magandang hapon sa iyo, Sir David. Magandang hapon po, Sir Johnny, at sa lahat po ng kasama namin ngayong Wednesday. Nag-iiwan ka ba ng sinampay tuwing gabi? Wag, ano? Bawal daw. Bawal daw yan kapag buwan ng Agosto, Ghost Months. Bawal talaga, rin yung mga... Ha? Talaga? Bawal. Oo, bawal daw yan eh. Dahil yung mga espiritong pagala-gala ay... Anong tawag dyan? Kumakapit dun sa ating mga damit. Oh. Bawal rin daw yung mga yung mga big purchases. Bawal bumili ng bahay. Bawal bumili ng kotse. Si Sir David pa naman, pa SUV, naman yung kanyang, yung kanyang tinitingnan ng isang araw. Bawal bumili ng property at bawal daw kung ano-anong mga purchases na hindi naman dapat. Oy, kanina lang, alas 4, Sir Johnny eh. Kaya pala, kasi yung kapitbahay namin, yung rubber shoes niya nandun sa labas. Nawala. Kinuha ng magnanakaw. Palagay ko, walang kinalaman ng ghost. Ay talagang naispatan ang tawag dyan. Naispatan. Kaya sasalubungin na sana nung kapitbahay namin. Alas 4 na madaling araw. Meron siyang pamalo. Mga ganyan kahaba. Yung sa magnanakaw, mas mahaba daw. Pasok siya sa bahay. Umuwi na lang. Umuwi na. Bumalik na lang sa pagkatulog. Alright. Alam po ninyo, ngayong Techie Wednesday mga kaibigan, susubukan natin na alamin yung eksperyensya ng ating mga kababayan. Parang meron kasi tayong preview na sa paparating na Bear Months. Alam po ninyo, kapag pumapasok na itong Bear Months at talaga namang sumisilip-silip na si Jo Marichan sa ating mga pang-araw-araw na buhay, hindi na, Sir David, hindi na mapipigilan yung paglaganap nitong mga delivery applications at ng kung ano-ano pa na sa tingin ng marami ay nakapagpapadali daw sa buhay ni Juan de la Cruz. Kaya from experience, samahan po ninyo kami. Baka meron kayong sariling eksperyensya. Yung pain points at yung gains ng delivery application, among others, pag-uusapan po namin ni Sir David. Pag-usapan po natin base dito sa ating mga pansariling eksperyensya. Si Sir David, mahilig sa online yata ito eh. Ano ba, Sir David? Ganito, sir, kasi nung kailan ba yan? Dalawa lang siguro, kulay green tsaka kulay pink, ano? Nung kulay green na application. Okay. Ano yan eh, nag-umpisa sa kotse, so car. Kotse ha? Kotse, okay. So ngayon, yung kumbaga ride hailing na taxi, ito naman app na, no? So doon sila nag-umpisa. Na-experience ko po yan. Sinubukan ko maging isang partner driver. Talaga ba? Opo. Parang pa yan, 2016, 2015. Kasi ibang klase, Sir Johnny. Talagang ang yabang ng mga driver, riders na owners, ano? Kasi sabi nila, parang mas malaki pa ang sweldo ko sa sa manager ng bangko, yung mga layman terms, ano. Pero kaya Sir Johnny, Sir David, maraming nag-resign yan. Maraming nag-resign.
Totoo Tapos yan, Sir nag-acquire Johnny. ng mga sasakyan, hindi ba? Opo, tapos Okay. di happy-happy pa ng panahon na yun eh, no? Kasi talaga naman, sa isang gabi, kaya mong kumita ng 10,000 pesos, ha? Mhm. Minimum yun. So, di yan, acquire na acquire. Even yung mga, even yung mga nagbebenta ng kotse, sila rin, Oo. binabaan talaga nila yung mga down payments para makakuha agad yung mga customers nila. Hindi Meron yan pang na. ano ha? Meron Hmm. pang bangko na nag-offer, Sir David, at hanggang sa iyo nag-offer zero down payment. Isa pa yan. Oo, talaga namang mapapapirma ka agad. Okay. Hindi yan na. Kasi wala, lahat ng kausapin mo, positive ang sinasabi. Came a time na, yun na, so niregulate na kasi sobrang dami na siguro. Aha. Ewan ko, Sir Johnny, expert ka rito eh. So, sobrang dami na siguro nag-ooperate and then kinailangan na ngayon na magkaroon ng franchise. Yung Okay. mga, itong mga apps na for transportation. Mhm. Doon na po nagkaroon ng kalbaryo. Kasi, kung ma-imagine nyo po, so familiar po tayo sa mga taxi, di ba? Sa mga jeepney. So, para makatakbo po yan, kailangan ng prangkisa. So, Correct, correct. maganda yun for taxi owners na maramihan kasi okay lang, isang applyan nila, talagang meron Mhm. silang mga liaison na kinokontak. Pero para sa mga tulad namin noon, na solo lang, baguhan lang, pinangakuan na mag-drive ka lang, okay na yan. Ngayon, bigla kang kukuha, as in, para ka nag-a-apply ng business. Aha. Meron kang business permit, pupunta ka sa BIR para i-ayusin. Kasi iba ang personal mo na TIN, di ba? Sa business Mhm. na Mhm. TIN. So magbabago yung computations nun. And then, basta magre-register ka sa DTI, dapat Okay. tama. At ang masakit pa dyan, Sir Johnny, masakit na yung usapan, dapat masaya usapan. Pero ang mahirap dyan, kasi nagpa-file ka ng tax quarterly. Oo. And quarterly, may mid. Tapos meron ka pang monthly na kino-compute na kailangan mo ng Dako. accountant. Kasi kung Okay. wala kang accountant, paano na ang mangyayari sa'yo? So, bakit ko po ito sinasabi? Kasi, gusto ko pong maintindihan ng mga gumagamit ng mga mobile apps na ito. No? Kasi yung Mhm. iba, Mhm. ang tataray. Yung iba, di mo lang nagbibigay ng tips. Sabihin na, ba't ako magbibigay ng tip, etc. Or di kaya, yung iba yung pakikitungo nila, hindi ba maayos? Kasi, imagine niyo po, itong mga tao na ito, hindi sila empleyado. Sila po Correct. ay partner. Sila ay Yes, business yes. partner. So, imagine niyo na lang, ako po na ordinaryong tao, halimbawa, na nagkaroon biglaan ng business, paano na? Parang hilong-hilo na ako sa Mhm. kaka-compute ng mga tax na yan. At kapag hindi ka nakasubmit ng maayos, syempre, yun nga, magkakaroon ka ng fees na kalaki-laki. Pag nagkamali ka ng pindot sa app, kasi iba-iba Mm. yung mga letra-letra na dulo niyan eh. Pag nagkamali ka ng pindot na bayad mo, hindi mo na ma-refund, Sir Dako Johnny. po. Ang sakit. Ha? Kasi Ang sakit sa bulsa. Oo, Mhm. bago mo ma-refund, matagal yun. So, anyway, yun po. So, yun ang umpisa ng mga ganyang apps. Hanggang sa napunta na po sa pagkain, napunta na sa Okay. delivery. So, ngayon, maganda po silipin natin, sabi mo nga, Sir Johnny, no? Ano ba yung ecosystem? Ano bang Mm. nangyayari sa unang pindot mo, no? Kunwari, gusto ko ng spaghetti. Pipindutin ko na sa app ko. Ano na mangyayari? Okay. Hindi naman kalbaryo, pero ano yung routine ng isang Yes, rider para yes. mapunta sa'yo yung pagkain o yung item na yun? Bukod pa yung mga, well, katulad ko, hindi naman ako gumagamit ng ganyan mga applications, Sir David. Mm. Dahil unang-una, wala naman akong pambayad, kaya hindi ako mo-order. Pero yung parati mong sinasabi na merong artificial intelligence, Mm. yung mga makabagong telepono, suportado nitong si Facebook, for example, kung ano yung iniisip mo, parang may sariling isip yung mga telepono natin at talagang nagpa-flash dito po sa ating mga feeds. Yung mga, for example, spaghetti nga na binabanggit ni Sir David. So ano ba ito? Pinadadali ba ng teknolohiya ang ating buhay? Nagutom ka, naisip mo yung spaghetti. Pamaya-maya may magpa-pop. Order now, pay later. Alam niyo po, subukan niyo yan, Mamaya, Sir Oh, Johnny, tayong dalawa, o di kaya sa mga nakikinig ngayon, banggit ng spaghetti, no? Mamaya yung mga ads sa ating social media, puro about spaghetti na, puro about ah, pasta sigurado. okay. So gano'n, kung kayo po yung order halimbawa, kagabi kasi, Sir Johnny, ginusto kong maglakad kaysa umorder online. Lakad ako, Oo. tapos, kasi mas mura eh. O yun pala, no? So pag bibili kayo ng pagkain o anumang item online, gamit itong mga delivery apps, parang may patong silang 20%. Mhm. Halimbawa po, lechong manok. Ang lechong manok na isang buo, nasa 360. Okay. Pero,
plus letter 20. A yan, ha? Letter A. Okay, letter B. Yeah, A Yung and B presyo lang mo, to. letter A, ha? Correct. Dahil yung letter C, nasa 340 lang, eh. Ganun ba? Ang galing mo sa Johnny, ah. Okay. Na. So ngayon, noong una, saya ko pa, sige, bili lang. Tapos may delivery fee. Ngayon, nung sinubukan ko maglakad papunta roon sa sa tindahan na yon. Aba, nung kinompute ko yung delivery fee, at saka syempre yung patong na 20%, parang 100 pesos ang matitipid ko. Okay. Diba? Onting lakad lang, mga siguro less than a kilometer. So yun yun ang magandang malaman natin na ang mga binibili po natin, syempre for our convenience naman talaga. Ngayon, sobrang init. Syempre, isipin mo na lang kung meron kang uutusan, siguro bibigyan mo ng 20, 50 pesos. Maglalakad para sa'yo. Yun na yun, kasama na yan. Pero, minsan okay siya, minsan parang hindi. Minsan sulit, minsan parang, lalo na syempre, kung wala ka naman pandagdag, di ba? Correct. So, ngayon, na Sir Johnny, nagpunta ako doon, kinagabihan. Ang dami kong kasabay, parang alas 7 yun eh. Ang dami kong kasabay ng mga delivery riders. Aha. Yung restaurant kasi na yun, kilala siya na matagal sila magluto ng pagkain. Pagkaramihan. Siguro onti kasi yung lutuhan nila, prituhan nila. So ngayon, sabi nung isa, parang nagwawala na nga yung iba, parang mag-iisang oras na ako dito. Ayun, sa tagal ng paghihintay. Kasi alam nyo po, sa mga nakikinig sa atin na umu-order, kapag meron pong pumasok na booking ang tawag po nila yun eh. Pag may pumasok na booking, ang gagawin ni rider, kung nasaan man siya, kunyari within a kilometer or 2 or 3 kilometers, babiyahe yan papunta roon sa restaurant o di kaya sa store. Pagdating doon, na timbre na yan doon sa restaurant, i-confirm lang, tapos lulutuin na nila. Mag-aantay na po iyon. Yun ay kung wala siyang ibang kasabay, hindi rush hour. Pero pag rush hour, yun nga, sabi ko, madami po silang nag-aantay doon, lalo na sikat yung mga kinakainan. Ngayon, nakapila, naka-queue. Opo. Anong nangyari kamo, Sir Johnny? Sabi ko, bakit parang wala nang pumuputok-putok na na piniprito diyan? Yung pala naubusan ng gas. Patay tayo riyan. Mas malasan nga naman talaga si Johnny, no? Naubusan ng gas, naririnig ko sila, hindi, kesyo hindi raw nasabi agad. So, as in, kinlose muna yung store. So, naiwan kami parang mga 5 or 6 na ako, tapos meron delivery riders. Parang dumating daw siya 6:55, tapos 7:22, tandaan ko yun, 7:22, finalo up niya, nasa na po yung, luto na ba, ganyan. Sabi, sir, antay pa ng 20 minutes. Paano na? So, kasi, tandaan po natin, pag tayo umorder, tumanggap sila ng booking, wala nang papasok sa kanila hanggat hindi nila nag-drop yon. Correct. Ito naman, pwedeng tandem na booking, dalawa makukuha nila, dun sa same store na yon, tapos dalawa yung babagsakan nila. So ngayon, naubos na yung kanyang 1 oras, lumabas naman, pero after 1 hour, yung pagkain. So, and then, ang isa pa ho, bantayan po ninyo yung cellphone ninyo. Pag kayo po yung nag-book na, tingnan niyo naman, silip-silipin niyo naman, kasi minsan nagtatanong yung mga riders, saan po ba itong, kunyari, number 7A, itong house na to sa street na to. Halimbawa, yung kaibigan ko ho, si Monching ang pangalan, nakatira yan sa Cavite. Ang kanilang street, Sir Johnny, ay Snowberry. Aba, ang ganda pangalan, ha? Okay. Yung rider, nagagalit na. Andito na po ako sa Strawberry. Paulit sila, Strawberry. So, ang ibig ko sabihin, bantayan mo kasi nga, yung street name mo ay Snowberry, hindi Strawberry. So, di ba, yung mga ganong so dapat pag nag-describe po tayo, ganda-gandahan naman natin. Huwag natin sabihin, diretso ka, kaliwa, tapos yun na yun, doon na kami sa poste. Paano kung 5 ho? Merong Sir David, kung minsan, hindi perfecto, yung pin. Tama, Hindi lumalabas. May mga times na doon sa application, hindi niya kayang i-read yung particular na address. At merong mga ibang pangalan na lumalabas doon sa pin. So, hindi tayo pwedeng umasa lang talaga 100% dun sa application. Kailangan natin bigyan ng guidance yung ating mga riding delivery riders, di ba? Para kumbaga smooth yung magiging transaction. Ito nga yung sinasabi natin kapag ka nababanggit yung ganyan mga applications, no? Generally, ito ba'y nagbibigay sa atin ng mas madaling buhay ba ito? O mas pinapahirap tayo? Bukod pa dyan, tama yung sinasabi ni Sir David na may mga add-ons, may mga karagdagang bayad.
kapag ka ikaw ay pumarada ng taxi, ang babayaran mo yung labas sa metro. Pero Aha. kapag ka gumamit ka ng application, merong mga taxi na partner rin nung binabanggit ni Sir David na letter G. May additional, magkano ba yan? 50? I don't know, hindi ko alam ha. Kung may Opo. additional na on top of the meter price, merong add-on na X amount, Sir David. Ano Tama si yata Johnny. ito? Bayad dun sa paggamit ng app. Oho. At saka, ano Oo. pa dyan, maganda nga malaman mo halimbawa yung commission. No? So, pinag-uusapan ng mga riders na kasabay ko kagabi sa restaurant. Ito, ang layo-layo ng delivery ko. Tapos, ganito lang naman yung bayad. So, Correct, ika-cancel ko correct. na lang. Kaso, ang sabi ng isa niyang kasamahan, teka, bawal mo i-cancel, di ba? Kasi masususpindi pala sila ng 2 araw, Sir Totoo Johnny. yan. Diba? Oo. Ito yung isa pang kahirapan eh. Yung mga umu-order na hindi nagbabantay ng kanilang telepono, no? Yung mga Mm. apps na ito. Kapag sinabi na ng rider na, yun nga, tulad kagabi, walang gas. So, paano maluluto? Sabi ng mga riders, pwede na half cook. So, syempre, ayaw naman payagan ng restaurant. Kasi nga, wala na silang magawa eh. Ngayon, ayaw mag-cancel. Ayaw pumayag Oo. na i-cancel ng customer. Sabi niya, sige, ikaw mag-cancel as a rider. Hindi mo pwedeng ganon. Kasi, kapag rider na ang nag-cancel, sa kanya ang tama nun, di ba? Pag nag-cancel naman, Dalawang ano babalik. yata yan Sir David. Lalo na kapag ka ikaw ay nag-book ng ride, no, using the Mm, application. Kaya ang gustong mangyari nung mga mananakay, si rider ang mag-cancel. yeah, Dahil may mga pagkakataon na dapat yung nearest vehicle ang ibabato tama. kay customer, kay Mm, client. Pero hindi ganyan yung nangyayari. The truth is, because of this application, parang meron siyang intelligence kung kanino niya gustong ibato. Not correct. necessarily dun sa nearby driver. Kaya yung Aha. mga driver nagtataka, kunwari, Pasig. Pasig yung pick up. Tapos ibabato sa Makati. Mm, mm, Ibabato sa Taguig. mm. Ibabato sa malalayong lugar. So, yung iba, sasabihin ng rider, kaya tama yung sinasabi mo, dapat tuloy-tuloy yung communication. Ma'am, sir, willing to wait po ba kayo? Correct. Kasi malayo po yung panggagalingan ko. Sa akin po ibinato ni letter G. Ngayon, Mhm. nasa sa inyo yung decision kung maghihintay kayo o hindi. Dahil kapag ka si rider o kapag ka si driver ang nag-cancel, tatamaan yung kanyang inaalagaang points. Tama. Baka masuspindi pa siya. Mm. Kapag ka dumating naman doon sa punto na hihilingin ni driver, sir, kayo na lang mag-cancel, talagang malayo ako eh. Ang fear ni customer, lalo't higit kung pasok yung payment sa kanyang debit or credit card, Mm, mm. Sir David, Yeah, at saka mababawasan yung kanyang pera. tama yan, Sir Johnny. Meron silang mini-maintain na points, Mini-maintain nila to hindi lang para makakuha ng incentive, kundi para rin makakuha ng mga pasahero. Kasi pag bumaba sila doon, sasabihin cancel sila ng cancel or di kaya hindi nila ina-accept yung mga booking, wala, hindi Oo. na sila babatuhan. Parang least priority na sila. Kaya siguro minsan, Sir Johnny, yung mga nasa malapit na dapat sanang batuhan, hindi na mabatuhan dahil sila naman yung mga hindi tumatanggap ng booking. Pero merong mga Sir David, ginagamit na lang na excuse ng iba. Itong mm, application na ito. Ito talagang personal experience nung dumating ako sa Pilipinas nung linggo ng gabi. mm, Nag-book dito sa Terminal 3 ng aha. NAIA. Nag-book ng sasakyan para makauwi. Nakikipag-away pa yung driver, Sa nagagalit. inyo? Oo, dahil ang tagal niya na daw naghihintay, no? Oh, Tapos hindi naman daw kami lumalabas. Pero ito yung sinasabi ni Sir David, dapat thorough, continuous communication kasi tinatawagan yung rider, hindi sumasagot. mm, Sinachat yung rider kung saang lane lalabas, gate, kung saang bay bay, oo. maghihintay, di ba? Nakita na namin siguro mga 3 minutes before
nung arrival ni driver, lumabas na kami ng terminal para sasalubungin na nga. At dun sa napagkasunduang bay, doon kami naghihintay. Pagkakaintindi ko ay bay number 7. Bay number 7. No? Nakikita namin kasi nakalabas naman yung plate number, yung kulay, yung modelo ng sasakyan. Si driver, kasi very busy yung area. Ang tagal niyang nakahinto sa bay number 4. Kasi nga slow moving. Tapos, nasa outer lane pa siya. Okay. Baka iniisip ng mga driver, baka ang gusto niya mangyari kapag ka nakita mo na, makipagpatintero ka na sa ibang sasakyan. Bit-bit mo yung pagkadami-daming bagahe. Ang hindi naiintindihan ng mga drivers, nakikita rin sa pamamagitan ng application ng mga customer na tatrack kung nasan sila, yung kanilang movement, kaya sana hindi sila nagagalit at gumagawa ng excuse. Kasi ang mangyayari, kami yung nag-cancel. Kasi nga, nilagpasan kami. Nag-slow down siya ng Bay 7, Bay 8, Bay 9, biglang humarurot. Okay. So kami, ang ginagawa namin, from Bay 7, naglalakad kami ng bahagya. Papunta dun sa pinakamalapit na bay na pwede niyang hituan. Siyempre, nakikita niya rin yung movement ng kanyang customer na naglalakad na. Biglang humarurot pa naman. So, napilitan kaming mag-cancel, na-charge ang credit card. After 2 minutes, umikot na naman dahil namimili pala ng pasahero. Ayan na. Ayan na. Ito na yung pains and gains. Pero sa amin, puro pain. Nitong mga application na ito, Sir David. Pero sir, babalik ba yung na-charge credit card? Well, kailangan mong i-contest. No? Para maipaliwanag mo dun sa health center nila. App na ito na talagang may argument nga yung stand. Oo nga Sir Johnny, naalala ko yan parang one time nag-cancel din ako. Ang binigay nila sa akin, parang 2 chances to cancel. Kapag yung pangatlong cancel ko, parang ako naman as a customer ang mababan as a customer. May mga ganyan. Or di kaya minsan naman ang binagawa nila yung portion or percentage of my fare supposedly, yun ang ita-charge nila without hindi na yun ma-refund. Kumbaga na-charge na, kinuha na nila pag malapit na yung rider. Pero alam mo, Sir David, ako ang ginawa ko, tinawagan ko mismo kasi may mga kaibigan tayo sa higher management. No? Ditong hailing taxi application na ito. At in-explain ko yung sitwasyon at ang ginagawa kasi kapag ganyan dapat ini-screen grab mo yung track para meron kang ebidensya, no? Opo. So ganyan yung ginagawa ko parati kapag gumagamit ng application para parati kang merong proof. Mabuti na lang, naintindihan naman at talagang walang panloloko from our end na nangyari, no? Na-explain naman ng maayos, so hindi naman nakarga sa credit card at ginamit ko yung pangalang David Riferio. Ang bilis. Ayun lang. Tinulungan kagad ako. Kukuha ko yan, so Johnny, magbabaon ako ng dahon. Isang dahon lang. At saka isang takong de 4. Sorry, huwag niyong gagayahin. Ilalagay niyo sa gulo. Huwag po ganun, ha? Anyway. So, maigi yan, Sir Johnny, no? Kasi yung mga help center nila, minsan, kumpara doon, compare ko doon sa green at saka sa kulay pink pagdating sa food deliveries, mas responsive itong kulay pink. Talagang meron. Talaga ba? Oo, nakaka-chat ka agad. Halimbawa, yung unang experience ko, nagulat pa nga ako umorder ako ng burger. Tapos, parang sabi ko, bakit walang ketchup? Sinat ko lang. Tapos, humingi ng picture, ni-refund, Sir Johnny. Okay. Ni-refund niya yung buo na Wow. Oo, ang galing.
try nyo po. Wag nyo abusuin na. I-try nyo lang. Kunwari. Kasi, Baka kahit na talagang hindi kailangan ng ketchup, maghahanap tayo ng ketchup. medyo napapansin nila pag ganyan tayo nangyayari. Parang lagi nagre-repantong si David. Okay. Napansin niyo po yan kasi iba-iba siya eh. Iba-ibang style ng, iba-ibang categories kung paano mag-report. So, doon pwede niyong piliin na kung wala doon sa mga choices, kunyari, na-late ba siya dahil sa delivery or nagkagulo-gulo yung pagkain ninyo or minsan naman, merong other concerns. Tick nyo lang yon tapos explainin nyo na the food is not edible. Pag sinabi niya lang not edible, hihingi ng picture yon tapos yun na, kakausapin ka na nung kung sino mang agent. Live yun na nandoon. Tapos they either offer partial, full refund with vouchers pa yon nakasama. Wala itong ipinagkaiba dun sa sumakay ng jeep. May bit-bit na pakwan. Sabi nung tindero, oy, bilhin nyo na itong aking pakwan at talagang masarap ito, matamis, makatas, pulang-pula. Nahulog yung pakwan. Kinuha nung bumili. Naku, nakita niya, nakabiyak eh. Maputla. Bumalik siya doon sa tindero. Ikaw, napakasinungaling mong tao ka. Pinabili-bili mo ako ng pakwan. Sabi mo, matamis, mapula, makatas, etc., etc., etc. Bakit ito maputla? Ano ba nangyari? Umaandar yung jeep, nabitawan ko, nahulog. Sabi ng tindero, ikaw ba naman mahulog sa jeep? Di ka mamumutla. Di ba? Tama. Very good yan, Sir Johnny. Magandang topic yan sa mga susunod. Bigyan, yung mga kababayan natin, baka meron kayong experience, no? Subukan po nating iparating because the idea really is to help ito pong mga private organizations, private companies, yung support na ibinibigay sa atin ng DICT, no? Department of Information and Communications Technology, suporta natin sa DTI, Department of Trade and Industry, para kung hindi man talaga perfecto, ay near perfect yung experience sana ng ating mga kababayan. This is in no way, hindi po namin pinag-uusapan ito ni Sir David para i-disrespect, i-discredit. Di ba, Sir David, itong mga makers ng application, tsaka yung mga pribadong kumpanya, naghahanap po tayo ng pabilisang solusyon para mas maging maganda yung experience ng ating kababayan. Oo, tsaka ganun eh. Parang sabi nga nila, naghahanap buhay lang naman tayo lahat eh. So naghahanap buhay yung bumibili, nagbibigay siya ng pera, yung mga nagra-ride din, yung mga nagpa-partner dito sa app na to, at saka dun sa mga may-ari ng mga businesses. Itong mga giant online delivery and transportation application. So yun po, maganda no na dapat maging responsable kang rider, maging responsable kang driver at saka customer para everybody happy. Isama mo pa dyan sa pagbabalik namin, magsi-short break lang kami. Yung iba experience, umorder ng laptop online. Pagdating sa bahay, bato ang laman. Babalikan natin yan mga kaibigan. Sandaling-sandali po lamang. Magbabalik ang ating Techie Wednesday, Tech for Everyone, in just a very short while.